isang paraan ng paggawa ng shea butter nagsasangkot ng paghampas at paggiling ng mga tuyong shea nuts sa pamamagitan ng kamay. Ang isa pang paraan ay nangangailangan ng dalawang tao na itulak ang isang pinggan habang ang isang cold compress machine ay nagiging shea nut oil. Sa isang creamy maputlang dilaw na mantikilya, anuman ang paraan ng paggawa nito, ang paggawa ng shea butter ay nakakapagod na trabaho at depende sa kung paano ito ginawa. Maaari itong nagkakahalaga ng higit sa $50 bawat kilo, ngunit hindi ito basta-bastang shea butter. Ito ay East African shea butter, ang pinakamahal na bersyon ng karaniwang kilalang produkto. Kaya ano ang pinagkaiba ng East African shea butter? At bakit ang mahal nito? Ano ang naiiba sa East African shea butter? Kapag may nakarinig ng shea butter, malamang na naiisip nila ang uri ng West Africa. Ngunit sa East Africa, ibang uri ng shea nut ang tumutubo. Isang subspecies na tinatawag na Nilotica. Ang West African paradoxa tree ay sinasaka, kaya ito ay lumalaki ng mas sagana. Ngunit ang Nilotica ay hindi karaniwang nakatanim. Lumalaki ito sa ligaw sa mga bansa sa Silangang Afrika tulad ng Uganda at Sudan. Ang East African shea butter ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa doble. Ang alternatibong kanlurang Afrika, iyon ay dahil mas madaling kumalat at mabilis na sumisipsip sa balat. Ito ang Nilotica. Napakababa ng punto ng pagkatunaw tulad ng nakikita mo. Kapag kumalat ako, madali itong natutunaw, at sa loob ng ilang minuto, ito ay bumaon sa aking balat. Pero pagdating namin sa aming West African shea butter, kapag nagkalat ka, ganito ang lalabas. Ito ay nananatili sa itaas dahil sa waxy texture West African shea butter. Kaya mas kanais-nais ang Nilotica para sa mga kumpanya ng kosmetiko na ginagamit ito para sa mga mantikilya, langis at sabon. At ayon kay Lucy, isa ito sa mga dahilan. Lumaki ang demand para sa East African shea butter. Parehong lokal at sa ibang bansa, sa Uganda, sinusubukan ng mga producer ng Nilotica na makipagkita ang lumalaking demand. Sa Uganda ang shea butter. Si Akelo at ang kanyang mga kasamahan ay nag-aani ng mga bunga ng shea mula 5 a.m. Bahagi sila ng Corner Adwari Muyaw Women's Group, isang self-help group para sa mga kababaihan sa Uganda. Sa Uganda, pangunahin ang mga gumagawa ng shea. Nag-organisa ng mga grupo ng kababaihan tulad nito. Maaga nilang sinisimulan ang kanilang araw para mapitas sila ng pinakamagandang prutas bago dumating ang ibang grupo. Akelo at iba pang mga harvester, pumitas ng mga bunga sa lupa. Kapag nahulog na sila, pagkatapos ay tinanggal nila at kumain ang prutas upang ipakita ang shea nut. Kinakain nila ito dahil hindi nila ito kinakailangan para makagawa ng mantikilya at ito ay masarap. Pinoproseso ang kontrol sa kalidad ay nagsisimula dito, na may tanging pinakamahusay na shea nuts na nagpapatuloy sa pagproseso. Ito ay mga grade A nuts na buo, hindi nasira at hindi ginagalaw ng mga insekto. Ang mga mani ay pagkatapos ay tuyo sa araw sa loob ng ilang araw. Upang mabawasan ang kahalumigmigan, susunod maingat silang nabasag. At ang mga butil ay muling tuyo sa loob ng 2 linggo. Ngayon ay maaari nang gawin ni Akelo ang shea butter. Karaniwan itong ginagawa sa isa sa 2 paraan, sa pamamagitan ng kamay o ng makina. Parehong nangangailangan ng mabigat na manumanong paggawa. Pag-ihaw, ang paggawa ng shea butter sa pamamagitan ng kamay ay isang masinsinang proseso. Matapos matuyo ang mga mani sa pangalawang pagkakataon, nagpapainit ng abo ang mga producer sa apoy sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ay iniihaw nila ang mga shea nuts sa abo para sa isa pang 45 minuto. Patuloy na pagpapakilos na katutulong ito na maiwasan ang magkaroon ng amag at nagde-deactivate ng mga libreng fatty acid o mga FFA ang nakakapinsala sa katawan. Ngunit kailangan nilang mag-ingat. Ang sobrang init ay maaaring humantong sa isang madilim na langis na may mataas sa halip na naka-deactivate mga antas ng FFA.
Pagkatapos ay ikinalat ng mga babae ang mga mani sa lupa upang lumamig. Ang mga producer ay gumiling ng mga mani ng 3 beses. Salit-salit silang naghahampas. Pagkatapos ay guluhin pa ang pinaghalo sa pagitan ng mga bato at sa wakas pinuhin ang pinaghalong sa isang gilingan. Lumilikha ito ng isang paste na ibinubuhos nila sa mainit na tubig. Pinipino. Dito ang langis na kailangan nila para sa mantikilya. Hiwalay sa presyo. Ang langis ay inalis at nakabalot para ibenta sa lokal, kung saan ang 1 kilo ay nagkakahalaga ng higit sa $5. Pangunahing ginagamit ito sa pagluluto, ngunit ginagamit din ito ng mga lokal sa kanilang balat. At habang mas mahal pa ito kaysa sa West African shea butter, ang heat processed butter na ito ay isang mas abot-kayang alternatibo. Sa cold press nilotica, 1 kilo ng cold press East African shea butter, maaaring umabot ng $12 sa Uganda. At kapag na-export ito, ay higit sa 4 na beses sa presyo. Iyon ay dahil ang cold pressed shea butter ay mas pino. Ito ang pinakamalinis na paraan upang kunin ang langis, nagpapanatili ng mga katangian ng mani. Pagkatapos ng pag-aani, pagpapatuyo at paggiling ng mga shea nuts, nilalagay sila sa mga producer sa mga bag na tela at i-load ang mga ito sa isang cold press machine. Mayroon silang makinang ito mula noong 1997. Upang magamit ito, kailangan ng 2 tao na itulak bawat panig ng pinggan sa isang bilog, pagpindot at pagpapakawala ng langis mula sa taba sa shea nuts. Kapag iniwan upang magpahinga, ang langis ay tumigas sa shea butter. Mula sa nut hanggang butter, ang buong proseso ay maaaring tumagal ng 3 linggo. Ngayon, mas gusto ng mga producer ang cold press method dahil nakakagawa sila ng mas malalaking batch ng mataas na kalidad na shea butter. Maaari din itong pagandahin ang ilan sa mantikilya. Pinakanais na mga katangian. Natuklasan ng mga pag-aaral ng Nilotica na ito ay may makabuluhang mas mataas na nilalaman ng oleic acid kaysa sa West African shea butter. Mayroon din itong mas mababang nilalaman ng stearic acid na nakatutulong sa lambot ng mantikilya. Ito ang West African shea butter na may mataas na punto ng pagkatunaw at kapag tumigas mahirap talaga. Ang mas mahirap na texture ay mas masarap upang maisama sa mga pampaganda. Sabi ni Lucy, kaya Nilotica ay may mataas na kamay sa pampaganda. Mas gusto ito ng kanyang mga mamimiling Amerikano dahil mas mabilis itong sumisipsip sa balat. Ngunit ang Nilotica ay may iba pang mga espesyal na katangian. Ang demand sa ngayon ay lumalaki dahil sa mga nilalamang ito, ang olein, vitamina E, tapos meron din itong antioxidants na ginagawang madali lalo na para sa mga pampaganda. Kailangan itong magkaroon ng healing factor sa loob nito. Ang lumalaking pangangailangan na ito ay natutugunan na may limitadong supply. Medyo mababa ang supply, medyo mababa pa kasi ang producers. Ang puno ng shea ay namumunga ng 1 beses lamang sa 1 taon. At ang mga producer ay nag-iisip pa rin kung paano maramihan ang kanilang mga ani. At habang ang ilang mga pagsisikap ay sinasagawa upang magsaka ng higit pang mga puno ng shea, ang mga mani ay pangunahing inaani sa ligaw. Nililimitahan pa ang mga producer pagkatapos ay mayroong deforestation. Ayon sa Ugandan National Forest Authority, ang bansa ay nawala ng 63% ng puno nito sa nakalipas na 25 taon. Ginagamit ng mga lokal ang kahoy para sa uling, kahoy, na panggatong at troso. Ngunit umaasa ang mga producer ng Nilotica na habang patuloy na lumalaki ang demand at mas natututo ang mga lokal tungkol sa halaga ng Nilotica, magsisikap silang mapangalagaan ang mga puno at palakihin ang produksyon ng East African shea butter. Naniniwala ako kung mapapabuti ang mga diskarte sa marketing, magkakaroon tayo ng mas maraming benta, mas maraming producer, at mas maraming bumibili, kung saan ang bumibili ay labas na.